20 pesos per kilo na bigas ibinebenta na sa Visayas! Yan na nga ba sinasabi natin eh. Nagdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Alam niyo mga Ochero, yung mga batikos kasi ng DDS, iikot lang yan sa dalawang bagay. So kung ano yung current na issue, yun yung una. Tapos kapag nasagot na yung issue na yun, biglang pupunta sa adik si PBBM. Pag na-debunk mo na yung adik si BBM, biglang 20 pesos na bigas. The trifecta of the DDS propaganda. Intriga, adik si BBM, 20 pesos na bigas. Intriga, adik si BBM, 20. Ganun lang. Paikot-ikot. Paulit-ulit. Gusto ko munang gusto kong daanan to kasi sigurado ako may DDS na nanonood sa atin. Sarap ng asar guys eh. Sarap ng asar eh. Oo, panahon ngayon ng pang-aasar guys. This is the moment ng pang-aasar. Mag-aalas ka na naman tayo. Mag-iiyak ka na naman sila. Mag-iiyak ka na naman mga DDS. Mukhang mauubusan na sila ng drama guys. Bakit? Kasi, eto, ang ganap. Ito sabi sa balita. Bugs! Anong sabi? 20 pesos! 20 pesos! 20 pesos per kilo na bigas ibinebenta na sa Visayas! Yan na nga ba sinasabi natin eh. Mag-iiyakan na mga DDM nito guys. Nauubusan na sila ng pambatikos. Noong una, sasabi nila, drug addict daw si BBM. Hindi nag-take off yung drug addict. Alam nyo mga Ochero, yung mga batikos kasi ng DDS, iikot lang yan sa dalawang bagay. So kung ano yung current na issue, yun yung una. Tapos kapag nasagot na yung issue na yun, biglang pupunta sa addict si BBM. Pag na-debunk mo na yung addict si BBM, biglang 20 pesos na bigas. Ganun lang kasi yun. Ganun lang yun, the trifecta of the DDS propaganda. Intriga, addict si BBM, 20 pesos na bigas. Intriga, addict si BBM, 20. Ganun lang, paikot-ikot, paulit-ulit. Ang problema mga Ochero, yung sa addict si BBM, wala sila mapakita ebidensya. Puro ganun lang, puro addict. Hanggat wala naman pinapakita ebidensya, ngal-ngal muna kayo. Tapos, pupunta ngayon sila doon sa 20 pesos na bigas. Ang problema, mga Ochero, ang nangyari, pababa ang presyo ng bigas. Sa Metro Manila, if I'm not mistaken, around 35 pesos na lang ang presyo ng bigas. From 65 pesos. Baka hindi lang ho natin nare-realize itong ginawa ni PBBM. I-remind ko lang ho sa inyo, ang pinanggalingan ho natin ay 65 pesos noong 2022. Bumaba. Last year, ang pinakamababa was 47, if I'm not mistaken. Ngayon, second quarter ng 2025, ilan na lang? 35 pesos. Metro Manila. Pero hindi pa rin happy doon ang mga DDEBs. Hindi sila happy doon. Ang lagi nilang sinasalsal na issue, yung 20 pesos. Eto na, 20 pesos, andyan na. So, paano na ngayon yan? Mabibili na ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Nasisimulan ang implementasyon sa Visayas. Visayas daw muna. Ito inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. matapos ang closed-door meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang 12 Visayas Governor sa Cebu Provincial Capital. Good job. Good job, PBBM. Good job ka dyan. Sinabi ni Tiu Laurel na nais ni Pangulong Marcos na ang programang ito ay ipatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa at magiging pangmatagalan. The President has actually given the directive. Initially, itong programa ng DA was supposed to last until December. So hanggang December lang pala dapat. Pwede pa stretch yan until February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and tuloy-tuloy hanggang 2028. Alam niyo ang sikreto dito guys na gagawin? The key to success is NFA. You know ang susi. Ang susi sa success ay ang NFA, National Food Authority. Kasi ngayon naka food emergency. Ano ibig sabihin ng food emergency? Sa food emergency po kasi, yung RTL is suspended, yung rice tarification law. So, yung ilang provision ng RTL will not apply.
Kasi nga naka-food emergency. So ngayon, etong si NFA is allowed to use their buffer stocks. Yung mga yung nasa warehouse lang, nakatambak. Binigyan ho ng otoridad ng NFA na ilabas yun. Because of that, mataas ang supply ng bigas. Yung mga ganid na middlemen at rice importers, mapipilitan magbagsak ng presyo. Bakit? Sa sobrang dami ng supply ng bigas, hindi sila makakakompetensya kung ang presyo nila ay nasa 65, nasa 45 pa rin, nasa 50 pa rin. So ang gagawin nila, sa pilitan sila magbabagsak ng presyo para maibenta nila yung kanilang mga inventaryo. Yun yung law of supply and demand. The higher the supply, the lower the demand. The lower the demand, the lower the cost. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, mga kotsero, mali yung ginawa ni Cynthia Villar. Kasi ang sabi nila, kaya nagkaroon ng rice tariffication law dahil daw para mabuwag yung kartel ng bigas sa loob ng NFA. Isa pa hong dahilan kung bakit ginawa ni Villar yung rice tariffication law ay para isalba yung imahe ni Rodrigo Duterte. Si Cynthia Villar, nagsabi mismo sa hearing, nung kaaway niya si Rapi Tulfo, nadula siya. Sinabi niya, kaya ako sinulat yung rice tariffication law ay dahil rice is a political crop. At kapag mataas ang presyo ng bigas, nagiging unpopular yung president. At dahil unpopular na raw si Rodrigo Duterte during that time, kaya nila isinulat yung rice tariffication law. So, ang nakakatawa yung kabubuhang sinabi ni Sara. Yun ang pinaka-lap trip talaga. Yung nagjo-joke ka ba, Sara? Ganon! Eto sabi ni Sara, alam nyo, naniniwala na ako, bobo si Sara, guys. Naniniwala na ako sa chismis, bobo si Sara. Ito na, pakinggan natin sinabi ni Sara Duterte tungkol sa 20 pesos na bigas. 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At Sara, alam mo yung sinasabi nilang pilot testing? Ibig sabihin, testingin muna natin kung uubra yung sistema. Alam nga naman, i-roll out natin sa buong bansa yan. Tapos, palyado yung sistema. Pag palyado yung sistema, magagalit na naman kayo sa gobyerno. Sabihin niya, walang kwenta, hindi pinagplanuhan ng maayos. Etc. etc. Bobo mo naman. Ang bobo mo naman, Sara. Bobo yarn. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Natural. Sino ba mag-i-implement niyan? LGU, di ba? So, para ma-implement nila ito na maayos, kailangan mga kotsero, sila mismo, alam nila yung programa. So, kakausapin talaga nila yung mga gobernador. Para yung gobernador na lang ang magkukwento at mag-i-implement nito kay mayor, kay barangay captain, sa mga konsehal. Ayan, siya na bahala. I cannot believe na si Pulse Asia had a survey na umabot ng 60% itong si Sara Duterte. Sasabihin na naman nila, ano yan, tayo ito, vote buying yan, vote buying, legalize vote buying yan, etc. etc. Vote buying bigas. Ganun na pala vote buying ngayon, no? In kind na rin.